tinawag minsan na bangungot ng isang kapitbahay. Your friendly neighborhood nightmare. Naku, hindi naman siguro. Mabait naman itong si Mystica. Yun nga lang, madalas ay nababalita ang mga away niya sa kapitbahay niya. Kung minsan napabalita ang away niya sa kapitbahay, kaugnay ang kanyang anak na binata, at ang akala natin ay tapos na ang kabanatang iyon, heto na naman ang pagbukas ng bagong istorya. Ang pinag-awayan naman ni Mystica sa kanyang kapitbahay ay kaldero. Ito ang kwento ng kapitbahay natin na si Mystica. Alam niyo po, pag kapitbahay na kasi yung kaaway mo, para bang ano na yan eh, para bang ang pangit. Si Mystica, nakilala sa kanyang ama, simple lang. Ngunit kabaligtaran ng kantang ito, hindi naging simple ang buhay ni Mystica. Lalong-lalo na pagdating sa relasyon niya sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Di ba kayo po ang... Gimmick din ho yan ni Mystica. It's not true! It's not true! Mystica versus AG. Palaging napapaaway, maging sa kanyang kapitbahay na artista. Ang purpose ko naman po talaga na idinaan ko muna sa barangay, gusto ko maging maayos na to. Nagkademandahan at nag-iwasan. Si Mystica tumira muna noon sa ibang bahay. Ngunit nagbalik din sa dating bahay ng kinalaunan. This will be the first and last time na magsasalita ako. Ayaw salita tungkol sa kanilang nakaraang away ng kanyang kapitbahay si Ay de las Alas. Pero mula dito sa kanyang bahay, makikita natin na ayaw na rin niyang tumira dito sa North Susana. Sa pagbabalik ni Mystica ay umalis naman si Ay. Ngunit kung akala ninyo ay kapwa artista na kapitbahay lang ang nakakaaway ni Mystica, Akala niyo ba siguro hindi ko alam kung ano naririnig ko, ano? Sinabi niyo daw na racket daw itong bahay ko. Alam mo sa totoo lang, mali kayo dyan. bakit ano akala niyo sa akin? Tanga? At mula sa kanyang nakaaway na kanyang kapitbahay dito sa kanyang kanan sa North Susana Village, naku, nakahanap na naman din naglaon si Mystica ng bagong makakaaway. Ngayon naman, yung kapitbahay niya doon sa kaliwa. Dahil lamang, nakuhulaan ninyo, dahil lamang sa kaldero. Ito si Lorna, ang nagpakilala na tindera ng kaldero na si Sally kay Mystica. Sila ang mga kapitbahay at mga bagong karakter sa panibagong naging away ni Mystica. Parati ka bang may problema sa kapitbahay? Ito involves money ito eh. So, you know, hindi ko feel talaga na at that time I have to spend almost 40,000 para lang sa isang cookware na iisa lang na kaldero. Dahil umasa ang dalawa na bibilhin ng kaldero, doon na nagsimula ang away ng magkakapitbahay. Na, ikaw daw, Mystica, sabi niya, bakit mo daw sinasabi na, ano yan, racket yan? Bakit ganyan kamahal ganito? O racket lang naman siguro mga yan dahil I can buy it for 3,000. Siguro binili lang nila ng ganitong halaga pagkatapos. So, para bang, they felt siguro yung sinabi kong racket and then binalingan ako. Narinig ko na, meron daw nagsabi sa kanila na, kala mo kung sino magsalita, look who's talking. For all we know, yung bahay niya, racket din yun So, pasapasahan ng kwento-komento sa magkakapitbahay. Opo. And then, noong naispatan ko na po silang tatlo, diyan mismo sa sa harap ng, mismo kapitbahay ko, took that chance talaga na pumunta na ako ng terrace, talagang pinagsisigaw-sigawan ko talaga sila. So, talagang nabulabog ang buong subdivision. Ayun. Ngunit kung magalit daw si Mystica ay panandalian lamang. Kaya't nang mahimasmasan ay hindi siya pumayag na hindi maayos ang lahat. I couldn't blame them kung bakit ganun ang naging reaction nila kasi nagbitaw ako ng salita. So, oh yes, I'm interested. Binigyan na sila ng hope na talagang tutusin ko yun. And then at the end talagang, nag-back out ako. At ngayon bilang patunay na sila'y nagmamahalan ng mga kapitbahay sa ngalan ng pagsasamahan laban sa ngalan ng kaldero. Kaldero lang naman yun. Eto na po silang tatlo, ha? Si Sally at saka si Lorna. Ayun. So, Lorna, mahirap. Mahirap yung merong gagalit na kapitbahay. Mahirap po talaga.
Ano damdamin? Kasi magkakalapit kami. Tapos pero merong gugulo sa isip na lagi mong iisip. Yung mga matulog. Baka bigla na lang magplanta ng bomba. Meron ka nang ginagawa. Okay, baka mamay, bigla na akong nagbato ng itlog. Oo, di ba? Kaya we'll miss each other again. Oo. Ano ang naramdaman mo nung nasa veranda siya at nagtatatalak si Mystica doon? But we were surprised Oo. because bigla siyang nag-flare ba na parang magwawala na. In a fit of anger, parang Wala nang pakialam. sisigaw pati. Oo. In a loud voice, nakakaya sa kapitbahay, sunog, na-shock kami. Ganyan. So better na rin. Nung lumapit naman at nag-reach out sa'yo si Mystica, Mabuti okay naman palang loob. Oo, nagulat din. Hindi mo na siya pinahirapan. Okay lang. Okay lang. Mabuti nga ho yun. Para Oo. magkaayos din. Oo. Ano naramdaman nyo nung magkakagalit kayo ni Mystica? Kasi hindi naman ho, kung iisipin ko, hindi naman dapat kagalitan yun eh. Oo. Dahil, saka si Mystica naman ho talagang maganda ang PR niya. Oo. Ay nagkaroon po kami ng tianggi niya sa kanto ng North Susana. Pinakyaw ko lahat yung mga ano niya. Kami mga- nagtitinda ng kami namamahala ng tianggi. Yan ang peace offering mo. Oo, yung mga longganisa niya, yung mga Ayan, nabili fruits, siya. tapos may mga damit-damit Okay naman pa. yun siya. Sa kanila ako bumili. Just to show talaga na wala na sa akin yun eh. Ngayon, bilang patunay na talagang best of friends na sila, magkaka-classmate pa sila ngayon sa Taibo. Ang dating magkakaaway-away na magkakapitbahay, ngayon, nagbabanding na. Pagkapit-bahay na kasi yung kaaway mo, para bang ano na yan eh, para bang ang pangit. Kasi I know na kung ano man ang mangyari sa akin, sila pa rin yung number one na tutulong sa akin, dadamay sa akin kung ano man ang problema ko. Kahit si Mystica ang magsasabi mismo na mahirap ang may kaaway na kapitbahay, masaya naman kami para sa kanya dahil kapag nasimulan mo nga daw yung pakikitungong mali sa kapitbahay, ay masusundan na kaagad ng pakitungong magulo sa iba pang tao.